Hi guys! Magandang gabi. Ay, umaga pala. Kaya upload ko pala ito bukas ng umaga. Pero gabi po ngayon. Anyway, marami tayong pag-uusapan ngayon. Unang-una, itong si Sandro Marcos. Aba, nawala yung angas. Kaya yabang-yabang mong humarap sa ICI, nabahag din pala buntot mo. Di ba, kinanta siya ni Saldico. Siya ay nag-insert ng 50.9 billion pesos simula 2023, 2024, and 2025. At yan nga ay umabot ng 50.9 billion pesos. Tapos nun, sabi ni Sandro, wala akong tinatago. Wala raw siyang tinatago. Hindi raw siya korap, hindi siya nagnakaw. Wala akong tinatago, kaya haharap ako sa ICI. Ang yabang, di ba? Nawala naman pala yung angas niya. Nawala yung kayabangan niya. Mamaya po, tatalakayin natin niya si Sandro. At ito naman pong susunod ay si Manong Ted Pailon. Inupakan itong si Secretary Secretary Herbosa ng DOH regarding PhilHealth. Alam nyo, itong PhilHealth po na to, matagal po namin binanat-banatan dito si Recto, si Junior, at nagkaroon naman ng justification. Nagbaba ng hatol ang Supreme Court na ipinasaw sa uli nga itong ninakaw nilang 60 billion. Ninakaw po yan Ninakaw. Ngayon, itong si Ted Pailon, nagpapasalamat tayo, tinututukan niya rin ito. Kaya dito po sa papaliwanag ni Secretary Herbosa, hindi nagustuhan Hindi nagustuhan ni Ted Pailon binanatan ng very light lang naman. Alam nyo, magalang pa rin si Manong Ted dahil nga naka-ere siya So, ikatlo, pag-usapan din natin tissue paper. Akalain mo talagang itong gobyerno ni Marcos walang patawad. Tissue paper, may corruption pa rin. Sabi ko nga sa inyo lahat ng pwedeng pagkaperahan ng administrasyong ito, sasairin po lahat ng pera ng bayan. Kahit sa tissue paper, may corruption pa rin. Opo, hindi man sinasabi na mayroong corruption, but according to COA, na-plug po itong SSS, yung Social Security System. Nag-procure sila ng tissue worth 13 million pesos. Kita nyo? So, ang lahat ng yan ay pag-uusapan po natin. Pero bago ang lahat, paki-like po muna itong video ito. At syempre, huwag kalilimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa tuwing mag-upload ako ng video. Alright, unahin po natin si Charis. Si Sandro. Yung buntot niya biglang nabahag Nawala yung kayabangan Eto, panoorin po ninyo. Good counsel, may request, or maybe may I ask for the grounds why you request for an executive session? Your Honors, we have written earlier to formally request for an executive session. Oy. Because our client here has already submitted himself voluntarily. Alright. Ayan po kung bakit nabahag. Sinasabi natin na umurong ang buntot. Nag-request po sila ng executive session. O diba? Nung nagyayabang siya na wala siyang tinatago, wala siyang korupsyon, haharap siya sa ICI, tapos binanata namin. Kayabang-yabang mo, tapang-tapang mo. Ang nag-create ng ICI yung tatay mo. Ang tatay mo ang nagpapasweldo dyan, hindi naman pala tatay niya. Yung budget ng ICI ay galing sa Office of the President. Pera pa rin yan ng taong bayan, So, ang nagpopondo dyan, yung tatay mo, ang nag-create niyan, yung tatay mo, kaya kay tapang-tapang mo,
na humarap dyan. Dahil alam nyo, mga kakampiyan, administrasyon niyang ICI eh. Kaya willing daw siyang humarap sa ICI. Eh bakit ngayon? Dito po sa pangalawang araw yata ito ng pagdinig sa ICI. Bakit humihingi ka o humingi ka ng executive session? Kasi nung nakaraan, may nailabas na video, di ba? Nabalita sa lahat ng mainstream media. May karampot, kakaunting video na lumabas. At eto raw, ikalawang pagkakataon, wag daw basta-basta maglalabas ng video. Nakita nyo? Kailangan muna may consent niya bago ilabas. Di, yung sinasabi mong wala kang tinatago. Yan, tinatago mo na. Tinatago mo na. Ibig sabihin, guilty. Guilty po itong taong ito. Ngayon, baka sabihin naman, bakit si Pulong? Bakit si Pulong? Hindi humarap. Si Sandro nga, humarap Ito kasi, kakampi nila. Yung ICI. Kaya matapang silang pumunta dyan Subukan mong imbitahin yan si Sandro sa Blue Ribbon Committee. Hindi aaten yan, sigurado ko. Ipapaputol ko yung kuko ko. Hindi aaten yan. Kaya lang sila matapang, dahil ano nga yan Sarsuela kung tawagin yan Kaya sila matapang dyan. At mabibigyan sila ng tamang pagdinig, tamang investigasyon o patas na investigasyon. Pero kapag Duterte na ang inimbestigahan nila dyan, wala pong patas na investigasyong mangyayari. Puro panggigipit po ang gagawin. Kaya tama lang si Congressman Pulong na hindi umattend dyan. Wala naman subpoena power yan At ang gagawin yan, yung phishing exhibition. Yung kagaya nung sinasabi ni BP Sara na wineponize nila ang House of Representatives para makapulot ng ikakaso kay BP Sara. Yan, Quadcom, yung Tricom, at kung ano pa. Phishing ang ginawa nila. Dito kay Pulong, alam na ng Duterte na wala silang patas na investigasyong aasahan dyan. Magpipishing yan. Kaya may dahilan po si Pulong Duterte. Dito naman kay Sandro, kay yabang-yabang nung una, ngayon humihingi ng executive session. Charis! Ang nanakawan po ay sambayanang Pilipino. Oy, bakit ayaw mong makuhaan ng video? Bakit gusto mo dun lang sa executive session? Doon, kayo-kayo lang, walang camera. Bakit yun ang gusto mo? Akala ko ba wala kang tinatago? Biruin mo, kung sakaling makulong ito, napakaganda. Baka siya yung pinakabatang congressman na makukulong. Nanalo po ito nung nakaraang eleksyon, 2025, sa bayan nila sa Ilocos. Ewan ko kung anong distrito siya, kung saan yung bayan nila. Nanalo po yan ng walang kalaban. Parang si Martin Romualdez. Si Martin naman, ang ginawa, pinadisqualified yung mga kalaban. Dito naman, kay Sandro, hula ko lang. Binayaran na lang. Tatakbo ka ba? Tatakbo ka? Wag ka na tumakbo. Bigyan na lang kita. Bakit? May pambayad 12.5 billion. Ang kickbacks. Ayon kay Saldico. Diba sa 50 billion, ang 1/4 nun is 25%. Dito 12.5%. 12.5 billion. May pambayad sa mga gustong lumaban. Bakit? Bakit sila walang kalaban?
O si Sandro na lang muna. Bakit sila walang kalaban? Sila ni Martin. Kasi natatakot na sila. O natakot sila. Na baka matalo. Pwede na pong matalo ang mga Marcos dyan sa Ilocos. Dahil nga dito sa ginawa nilang korupsyon. Naramdaman po yan ng mga taga Ilocos At marami na ngayon na loyalista na hanggang sa mamatay Marcos pa rin, nagbaliktaran na po Nagbaliktaran na. So ngayon, Sandro, ibig lang sabihin yan, kaya ka humingi ng executive session dahil may tinatago. Nung una, sinasabi mo, wala kang tinatago, wala kang korupsyon, tinanggi pa yata na wala siyang insertion. Pero ngayon, nabahag na ang buntot mo, nawala na yung angas mo, nawala yung kayabangan mo, kahit nakakampi nyo. Kahit nakakampi nyo. Kasi doon pala sa ICI, may kumukuha rin ng video. Kanya nga lang, hindi nilalabas Maglalabas lang kaunting video. Very, very short video. At ngayon, hindi na pwedeng maglabas ng video. Dahil kailangan may consent ni Charis. Yan po ang pamilya Marcos. Kapag nako-corner na, bumabahag yung buntot. Kitang-kita po na may korupsyon itong si Sandro Marcos. Kitang-kita kasi may tinatago Hindi ka naman hihingi ng executive session kung wala kang tinatago. In fairness po sa mga Duterte, kaya may mga pagkakataon na hindi sila humaharap dahil hindi patas ang ginagawa nilang investigasyon. Yun po ang magandang dahilan, valid reason po yan. Valid reason. Dahil puro panggigipit, pamumulitika ang ginagawa sa kanila ng administrasyon nito ni Bongbong Marcos. Punta na po tayo dito kay Manong Ted Pailon. Wait lang. Pakinggan po natin si Manong Ted. Mga kapatid, eto. Sa hearing kahapon po in the Senate, pakinggan niyo po ang soundbite, may transcript kami dito, sa sinasabi ng PhilHealth Chairman at Secretary po ng DOH na si Ted Herbosa. Eto po. Ayan. Hindi ko rin paliwanag yung situation at wala namang akong sinisisi, Kasi ang kadalasan po, ang problema sa healthcare, pag may sakit ang iyong loved one, your father, mother, or your wife, talagang pina-admit nila at kuminsan ayaw nilang pumila sa charity. Ang nagsasalita po ay si Secretary Ted Herbosa ng DOH. Hindi siya yung taga PhilHealth, DOH po siya, Secretary. Sa indigent, kung saan libre na po lahat tayo. I'd like to explain siguro sa ating author ng UHC law, we have achieved UHC for the poor. Pag ikaw ay indigent, maoperahan ka, makikidney transplant ka, sagot lahat ng gobyerno. Ang problema natin sa UHC implementation ay yung working class. Yung working class, papasok yan sa NKTI. Papa-admit po yan sa private. Take note yung sinasabi niya yung working class. Take note. Ang ano doon, ang private, out of pocket ka nun. Ibig sabihin nun, you agree magbabayad ka kasi nagpa-private ka. Yung doktor may professional fee. Yung hospital, iba yung rate, depende sa room. Yung iba nangihingi, ano ba nga, naka-suite room pa So, ako masama din ang loob ko na hinihingan yung maip ng professional fee, hinihingan yung maip ng bayad sa kwarto na kung nagpunta lang sila sa charity, libre po sila lahat, sagot sila ng government of the Philippines. So I think maganda magkaroon din tayo ng sistema sa Pilipinas similar to Singapore. Ano, tama ba yung sinabi niya? Masama daw ang loob niya? Na humihingi pa ng doon sa maip? Hindi mo naman pera yan Bakit magiging masama loob mo? 'Di ba? Pagpasok mo sa ospital, ang unang magpapatingin sa'yo ay hindi social worker. Ang unang titingin sa'yo ay financial advisor. Titingnan niya kung ano yung kaya mong bayaran, capacity to pay, at pagkatapos na sabihin niya, ay pwede ka dito sa suite room kasi yung insurance mo, kaya bayaran pag mataas siya. Ay dito ka sa charity ward kasi ang kaya lang natin gamitin sa'yo ay yung government funds. So, kung ano-ano pang sinasabi mo
Hindi raw kagaya sa Singapore. Ang problema po, mawalang galang na, Secretary ng DOH. Ang problema, corruption. Mga pagnanakaw nyo. Yan ang problema. So doon tayo nagkaka-confusion. Hindi naiintindihan ng iba. Nagpupumilit sila mag-private. Tapos pag-discharge na, manghihingi na saklolo kay Senator Ejercito. Yan nyo ginagawa, sinasabi. Sinisisi pa yung mga tao. Kayo, kaya inupo dyan para magserbisyo. Diba? Dapat nga pag nagsiservisyo sila, dapat lagi silang nakangiti. Dahil lingkod bayan kayo. Maglilingkod kayo sa taong bayan. Diba tama? Anong nasabi, Senator? Ito tatawag kayo sa akin. Tapos gagawa namin ng paraan. Kukunin namin doon sa MAIP at i-GL namin. So yan ang sistema po, no? So kung maganda lang ma-educate din yung ating mga kababayan, kung hindi nyo kaya sa private, kasi yung mga GOCC may private rooms yan eh. At pag nagsabi mo private ka, may professional fee yung doktor yan. Pero pwede ka rin magsabi sa charity ka, walang professional fee po yun. Bayad na yung mga doktor doon. Ayan mamaya pakinggan nyo yung punto libista ni Manong Ted. So yun yung nagiging problema natin sa heart center, sa specialty hospitals. Sige. Yung MAIF na yan, yung Medical Assistance to Indigent Patient and Financially Incapacitated na hinihingi mo sa mga senador. So, klaro di ba? Okay. Mr. Secretary, with all due respect, hindi po lahat ng nagpapa-private room ay gusto suite room. Tama. Just to make it clear, hindi po lahat. Siguro, kagaya ni Boying Rimulya, nasa suite room yan. Yung mga malalakas, malalakas magnakaw. Baka yung mga may connection sa politiko siguro. Ayun. So nangangahulugan, itong ating case study, kasi nag-private room siya. Nag-private room siya. So ikaw na working class, sabi ito kasi mga working class na ito, pagdating sa ospital, gusto private room. Kasi kung charity kayo, libre na kayo lahat. Sandali lang. Alam niyo mga kapatid, naunawaan natin yung charity award, libre lahat yun, di ba? Pero ikaw na working class, na nag-aambag ng hindi hamak sobrang laki kumpara doon sa 500. Tama. Pag ako pala nagkasakit, wala kang karapatan mag-private room. So, kita nyo? Ganyan yung sinasabi ng secretary na to eh. Alam nyo ba, galing yung brother ko sa SSS, nakaraang araw. Ang minimum pala na babayaran ngayon ay 750. Nung panahon po ni Tatay Digong, binabayaran ko lang is 300 po monthly. Ako yung wala naman akong kumpanya kasing pinapasukan. So madaling salita, 750 na po ang pinaka minimum na babayaran mo kung ikaw ay nag-apply ng SS. So doon ka pupunta sa charity ward. Mr. Secretary Erbosa, ikaw kaya mag-charity ward mo? Oo. Hindi ko minamaliit ang mga nasa charity ward kasi nga po yun lang ang magyanan eh. Pero sa mundong ito, kaya ka nga nagbabayad na mas malaking premium eh. Tama. Para iba ang benepisyo mo, di ba? Nangangahulugan na para ka malibre at mabawasan ka ng malaking gastusin, doon ka sa charity ward. Kung gusto mag-private room, makita niyo na ho ba ang charity ward ng mga pampublikong pagamutan? Ang walang galang lang, meron pong maaayos. Halimbawa po sa orthopedic, nabalian ka ng buto. Yung charity ward dyan, ilang po yan? 10 magkakaharap yan. Diba? Sa PGH, mga kapatid, o maging dito po sa East Avenue, ang charity ward dyan, open yan, walang aircon yan, electric fan yan, tabi-tabi kayo lahat dyan. Manganganak ka, charity ward ka dito sa ospital po ng, dito sa Pabelia. Ilang kayo? 2 po yan makakatapat kayo. Charity ward ka doon. Nagbabayad ka ng 4,000, 2,000 per month na premium. Mawalang galang lang. Sa charity ward po, minsan, iba-iba na sakit ng tao.
At mawalang galang lang, meron dyan, dumudumi na ho sa higaan. Umiihi na sa higaan. Hindi nalilinis. Titiisin mo yung amoy ng kapitbahay mo. Kasi, O, di ba? May punto si Manong Ted. Ang sinisisi pa ng sekretary na ito, yung mga tao. Hindi nila nakikita yung kamalian nila at yung corruption sa kanila. Di ba? Parang dinadivert nila eh. kasi gusto mo maka-avail ka ng full benefit sa PhilHealth. There's really something sick with this program. With all due respect. So nagbabayad ka, itong ating case study, nagbayad siya. Kung yung kanyang binayad ron sa PhilHealth, ganyang kinuha ng HMO, di nakakuha ka pa ng 400,000 na benepisyo, di po ba? Ang gusto mangyari ni Ginoong Herbosa, ikaw na working class, gusto mo na benepisyo, yabang mo eh. Nagpa-private room ka eh. Punta ka sa charity ward, doon libre lahat. Tenyo? Mabuti po kung ang charity ward natin lahat ay malinis at air condition. May sakit ka sa baga, na-injured ka, inoperahan ka sa anumang bagay ng katawan mo, doon ka sa charity ward. Tabi-tabi kayong lahat doon. Dadalawin ka ng mga anak mo, dadalawin ka ng mga mahal mo sa buhay, nandun ka sa charity ward. Kasi nga, gusto mo ng benepisyo. Anong logic ito? Diba? Mawalang galang lang po sa inyo. Nagbabayad ka, bayad ka magkano dito? Kasi kung may mga working class naman din, sa dami din po ng mga trabaho po nagsisipag sila, ang kanila pong sweldo ay higit na 50,000. Namalit pa rin ho ngayon. Higit na 100,000 piso. Namalit pa rin ngayon. Lalo na kung marami kayo, bahay mo, kotse mo, edukasyon ng anak mo, kailangan mong kumita 100,000 mahigit. Tapos ngayon, magbabayad ka ng premium, obligahin ka, pero pag nakasakit ka ng private room ka, mayabang ka na. Kasi gusto mo na ng VIP treatment, hindi po. Right? Diba, nakaka-high blood? Yung mga nasa gobyerno natin. Na-high blood na hindi lang makapagmura eh. Pero ang sarap murahin ng mga nakaupo ngayon. Napakasarap murahin. Private room na simple ang pinag-uusapan natin dito eh. There's really something sick with this system. Think about it. Yan ho ang nandiyan dito, di ba? And then, pupunta ho tatawag kay Congressman, kay Senator, hihingi ng mais. Guarantee letter. Kasi nga po, si Congressman, si Senator, meron nitong may pera ako. Sabi po ng NKTI, may nakakuha ng GL 1 milyon mahigit, di ba? One time, big time, GL, sino yun? May higit pa 1 milyon, isa lang pong guarantee letter, sino yun? So lumalabas dito palakasan, sino may koneksyon kay politiko, mas malaki ang GL amount niya. Diba? Pero ikaw na nagko-contribute sa PhilHealth ng sobra doon sa minimum, pagdating mo sa NKTI o sa PGH, charity lang po ako muna. Kasi wala akong pangbayad rito para ako makakuha ng benepisyo. Pero ang contribution mo, ang laki ng diferensya. So, ibig sabihin, ikaw nag-aambagan para doon sa benepisyo ng mga mahihirap. Tama naman yun. Pero sa panahon na kailangan mo ng benepisyo sa gobyernong ito, kayabangan na magtuturing kung kumuha ka ng private room. Dahil yung pala, hindi katumbas ng serbisyo sa PhilHealth yung iyong binibigay ng contribution. And that is the truth. Mga kapatid. Nakaka-high blood, di ba? Mga gagong-gago. Gagong-gago itong mga ina-appoint ni Bongbong Marcos. At kailangan yata mga kasama sa sesyon. Yung mga ina-appoint, kagaya nung sa di ba? Yung sa 500 Noche Buena. Mukhang addictus din. Yun yung mga ina-appoint, Kailangan kasama sa sa Session Road. Ibang klase itong gobyerno nito. Yung palakasan issue naman. Matagal na yan. Matagal na talaga yan. Parang hindi na mawawala. Pero ang dapat mawala, yung korupsyon talaga. Kagaya nung ginawa ni Recto na kinuha yung 60 billion at ni Bongbong Marcos. At ito, sinabi ko na nung nakaraan pa,
bago pa magbaba ng desisyon ang Supreme Court. Hindi ba sinabi ko, nangako si Bongbong Marcos, ibabalik yung 60 billion, lumipas ang 2 buwan, nalaman natin, hindi pa pala na ibabalik. Doon lang kay Dr. Laichon natin nalaman. At sinabi ko, nung nakaraan pa, dapat yung 60 billion manggaling sa bulsa nila. Sa bulsa ni Recto at bulsa ni Junior. Dahil ninakaw nila yung 60 billion na yan. Kaya lang, sinabi ko nga nung nakaraan, mukhang hinihintay nila, kaya hindi pa na ibabalik, hinihintay nila yung 2026 budget at doon kukunin yung pambalik sa PhilHealth na 60 billion. Sa January pa po yan. Pinakamabilis na yan sa January. Doon pa lang maibabalik. O di tama nga yung sinabi ko nung nakaraan. Dahil according kay Representative Garin, sinabi niya, na-save ko ba yung sinabi niya, na mas mabilis daw kung kukunin yung 60 billion sa 2026 budget. Dahil kung hihintayin daw yung mga corrupt na kinasuhan at nagbalik na ng pera, 'di ba? Sila Henry Alcantara, sila Diskaya nagbalik na ng mga luxury car. Magkano lang binalik ni Henry Alcantara? 110 million. We're talking about 60 billion. Talagang matatagalan nga. At hindi naman natin sinasabi na doon sa mga yun manggaling yung yung mga ninakaw doon Ang sinasabi natin sa bulsa ni Recto at bulsa ni Junior manggaling. So tama nga yung sinabi ko nakaraan, hinihintay nila yung 2026 budget according to Garin, mas mabilis daw. At nagsalitaan na rin si Tito Soto, sabi niya, bago pa man magbaba ng desisyon ng Supreme Court, inunahan na namin. Ha? Parang bilib pa si Soto sa nangyari. Na na raw nila sa NEP ay sa BICAM o sa SEDET na nailagay nila yung 60 billion na para sa PhilHealth. So, nandoon na nga sa 2026 budget. Ang problema, yung ninakaw, nasa kanila na. Yung 60 billion na ninakaw, nasa kanila. Ang magbabayad, ang taong bayan pa rin. Kukunin pa rin sa budget, sa pondo, sa pera ng bayan. Yan, nakaraan ko pa sinabi. Diba? Totoo yung sinabi ko nakaraan. So, punta po tayo dito sa issue ng tissue. Ito, COA plugs SSS procurement of 13 million tissue paper in 2024. Basahin lang natin konti. COA plug SSS for procuring some 140,000 tissue paper rolls. Ang dami, di ba? Worth over 13 million, which exceeded its 2-month requirement. Biruin yun, lakas pala't gumamit ng tissue paper nito. Pang 2 month lang pala yung dapat siguro hindi na mag tissue paper. Mag-ano na lang yung pinipindot na gano'n, laboratory ba yan? Ano ba to? Tawag doon. Di ba? Ang laki ng matitipid mo kung hindi ka na mag tissue paper. Billion pala ginagastos dito. Ngayon, bakit ang daming in order na tissue paper? In its 2024 audit report, COA said some 116,000 rolls remain at the supplier's custody. Biro nyo, binayaran na yata ito, pero yung tissue paper nandun pa sa supplier. Bukod sa 143,000. Hindi, yun na nga pala yun. Napakadami. So, dito po, kitang-kita ko yung corruption dito. Kasi, kung gagawa ka ng pera, gusto mong makapagnakaw,
mag-iisip ka lang eh. Mag-iisip lang. Ang mga karaniwang ginagawa sa pagnanakaw, sa procurement, sa mga equipment, sa supplies, is tongpats. Papatungan mo lang kung magkano yung bili mo sa tissue. Halimbawa, 10 piso, gagawin mo lang 50 pesos. Di ba? Yung umiilaw sa yung cat's eye, di ba? Ang laki ng tongpats diyan, patong. Di ba? Ganon yung karaniwang korupsyon. Tongpats, patong. Tapos, ang nakikita ko rito, baka yung supplier sila rin. Sila rin. Kukontak ka sa sa pabrika. Parang sila yung middleman. Sila rin yung supplier. Di ba? Kasi bakit kukuha ka pa ng supplier? Dumirekta ka na sa sa pabrika. O, ikaw ang magpanggap na third party or middleman. Tapos, makipag-negotiate ka sa SSS. Kaya sila umorder ng marami, mas malaki yung budget, mas malaki ang mananakaw. Ganun po kasimple. Kaya kahit exceeded, sobra-sobra yung in-order nila, okay lang. Kailangan mas malaki yung manakaw natin. Nangyari po ito 2024. Kasagsagan po yan na ipinagtatanggol ni Bongbong Marcos yung flood control. Kaya ang ginawa ng mga nasa gobyerno, magnakaw na rin tayo. Wala, hinahayaan lang ng presidente Kaya limas na limas yung pera ng bayan. Hanggang itong 2025. 23, 24, 25. Limas. Lahat ng pwedeng pagkaperahan. Kahit tissue. Yung mga walis tingting ng tupad. May corruption din dyan. Diba? O-order ka ng walis tingting. Kukuha ka ng supplier. May corruption din dyan. Kahit maliit yan, kung maiipon yan, malaki na rin yan pag naipon. Pag naipagsama-sama mo yung maliliit na yan, malaki na rin. So, itong gobyerno ni Marcos, hindi maititigil yung corruption dito, lalo balin, may tawag dun eh. Kumbaga, mahina yung paglaban ni Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy pa rin ito. Hindi naman lahat titignan ni Bongbong Marcos yan. Ano ba tinitignan ngayon? DPWH lang naman. Itong mga sa SSS, sa BIR, may naririnig ba tayo kay Bongbong? DPWH lang eh. Wala na tayong ibang naririnig eh. Sa ibang departamento, hinahayaan na niya. Kaya dire-diretso yung pagnanakaw dyan. Hindi lang muna siguro sa flood control, sa DPWH, sa mga infrastructure, hindi lang muna siguro. Pero yung lahat na ng departamento, wala, hinahayaan lang din. Mukhang dyan naman mag-i-insert si Bongbong Marcos dito sa 2026 budget at si Sandro Marcos. Yan according kay kay Saldico. Diba? Si Saldico nagsabi niyan, may mga in-insert kayo. Bongbong Marcos, Sandro Marcos. Sabi ni Saldico, may mga in-insert kayo. Kaya hindi niyo yan basta-basta mawawala sa isipan ng taong bayan. Hindi niyo basta-basta may dadivert yan. Mayroon kayong in-insert at kumita kayo ng 25%, 25 billion kay Bongbong Marcos, 12.5 billion kay Sandro Marcos. Alright, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.